Alam po ninyo mamimiss ko kayo. Sa buong buwan ng Abril, o at least yung all Sundays of April, kapiling po ninyo ako na nagbibigay ng pagninilay patungkol sa banal na ebanghelyo. Ito na ho yung last Sunday. Father Jerome po ito, Rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Tunay nga mamimiss ko kayo, ha? Pero ganun pa man, patuloy tayo na kumapit sa Diyos. Katulad ng pagkapit din ng mga alagad sa Panginoon. Ngayon po ay second Sunday of Easter. Ang banal na ebanghelyo galing sa ebanghelyo ni San Juan. Ano po ba nangyari dito? Ayun, natatakot pa rin yung mga alagad. Ando doon sila sa upper room kung saan ginawa din nila yung Last Supper. Pero ang maganda, biglang nagpakita si Jesus. Pumasok sa kanila at binati sila. Peace be with you. Ang ganda ng greeting, Peace be with you. Daming ibig sabihin nito. Unang-una, wala naman akong sama ng loob sa inyo. Kung hindi ko man kayo nakita doon sa paanan ng krus, kung si Juan lang ang nakita ko, wala akong sama ng loob sa inyo kung ang isa dyan sa inyo ay nagkanulo sa akin, tinatwa ako, di ba? Dininay ako. Wala na yon. Peace be with you. Parang reconciliation to. Imagine, parang yung Diyos pang yung nakikipag-reconcile. Alam ninyo, sa ganitong aspeto ng pagninilay, ang hirap sa atin mag-reach out, lalong-lalo na kung feeling natin, tayo yung biktima. Tayo na nga yung inagrabyado, tapos ako pa lalapit sa inyo. Ako pa makikipag-peace-peace sa inyo. Isang napakagandang halimbawa pinakita dito ni Jesus. Peace be with you. Parang, okay, let's be reconciled. Let bygones be bygones. Okay, I'm here with you. Okay, so walang sama ng loob. Ang ganda lang ng halimbawang ito. Parang, kaya ba nating tularan yan? Parang hindi ko alam kung kayang tularan Pero ikaw na lang sumagot dyan. Kaya mo bang tularan si Jesus? Ako din. Father Jerome, kaya mo bang tularan si Jesus? Na may mga taong nangagrabyado sa akin. May mga tao siguro na nanira sa akin. Actually, hindi naman pumatay kasi buhay pa tayo, di ba? Pero yun lang, nakasakit sa atin. Kaya ko ba silang patawarin? Kaya ko ba makipag-reconcile sa Kanya? Kung nagawa nga ni Jesus palagay ko ako bilang Kristiyano, gagawin ko rin yon. Hudyat ng kapakumbabaan, gagawin ko rin yon. Lalapitan ko yung mga tao na nagkamali sa akin, nakasakit sa akin, para merong reconciliation. O ito, peace be with you. Ano pang ibig sabihin yan? Kapayapaan. So, ibig sabihin nito, huwag na kayong mabother. Huwag na kayong, kumbaga, makonsensya. Okay? Pinatawad ko na kayo. Kaya, magkaroon na kayo ng kapayapaan sa inyong pag-iisip at kalooban. Siyempre, meron ding guilt feeling yun. Ito naman sa aspeto ng nagkamali. Siyempre, kapag nagkamali ka, merong guilt. Hindi ka na tao kapag wala ng guilt. Hindi ka na tao kapag hindi ka na nakukonsensya. Pero itong magandang assurance ng Panginoon, sige, pinapatawad ko kayo. Sana maging mapayapa na isipan ninyo. Sana maging mapayapa na kalooban ninyo. Ang ganda lang, So, palagay ko, yung sinabi dito na peace be with you, yung tipong pang maibsan man lang yung guilt feelings na nararamdaman ko. Well, yung iba dito sa atin, paiyak-iyak nung panahon ng Semana Santa, di ba? Doon lang natin naramdaman siguro yung guilt feelings na yan. Pero, dapat araw-araw na tayo nagkakamali, nagkakasala, nilalabag natin ang kalooban at batas ng Diyos, o di kaya, nakakaagrabyado tayo ng ating kapwa, sana may guilt. At sana, pagkatapos nating pagsisihan nito, maramdaman nga natin, matanggap natin yung kapayapaan na ipinagkakalob ni Jesus. Yung panghuli niyan, okay, siyempre may mga agam-agam. Dahil, totoo ba yan? Si Jesus ba yan? Ito ay pagpapanumbalik ng pananampalataya. Kasi, yung pananampalataya nila parang niyugyug din Ano ba itong nangyari? Bakit ganito? Ba't namatay? Paano na tayo? Pero peace be with you, I am here. Okay, now, may your faith be restored. Because that faith will give you peace. Sa buhay din po, kapag meron kang pananalig sa Diyos, kapag ikaw ay talagang nagtitiwala sa Kanya, merong kapayapaan because you know that everything will go well with you because the Lord is with you. So, yun lang pong 3 points na yan for the second Sunday of Easter. Naku po,
Last na ho ito sa buwan ng Abril. At ako po ay nagpapasalamat at syempre, nagdadasal din po para sa inyo. Pagdasal nyo rin po ang inyong lingkod, Father Jerome Siciliano.